Bilang isang baker, naranasan nyo na din ba yung ganitong senaryo na akala mo isang ordinaryong araw lang? Yung akala mo wala kang gagawin na order. Tapos may kumatok sa pintuan nyo at ang sabi ay kukuha daw siya ng pinagawa niyang cake. Tapos nung chinek mo ulit yung bookings, meron nga talagang dapat na cake na gagawin. Pero yun nga, hindi mo nagawa. So yun nga, nangyari to sa akin nung first week ng January. At ito nga, medyo naka-move on na din ako ngayon. Di naman tayo pwede mag-stuck na lang sa ganung embarrassment. At yung mga gagawin kong cakes dito sa video ay walang connection dun sa experience na i-share ko sa inyo. Minsan kasi lagi lang natin nakikita yung mga success. Yung akala mo perfect lahat yung mga ginagawa nating cake sa araw-araw. Pero sa likod niya, ang dami din nating failure as a baker. At ito na nga, nagpabook sa akin yung suki ko ng customized cake at piniresyohan ko yun ng 2,000 kasi more on fondant details. At para nga to sa 5th birthday ng pinsan niya. Actually, nung 3 and 4, ako din yung gumawa ng cake niya. Kaya sobrang nakaka-disappointed na ngayong 5th birthday niya ay hindi ko siya nagawa ng cake. Actually, nakabook naman sa akin yung order niya. Yun lang ang mali ko lang, hindi ko na-check yung bookings na meron pala akong dapat gagawin na cake nung araw na yon. Nagpakampante ako buong magdamag. Tapos pagpatak nga ng 3 PM, may pumunta nga sa bahay. At ang sabi niya nga, ikukuha siya ng cake na pinabook niya sa sister niya. Hindi siya yung katrans ako, bali ito yung nanay ng celebrant. So yung mga oras nga na yon, feeling ko lahat ng mga lamig or hangin-hangin pumunta na sa buong katawan ko. Parang gusto ko na nga lang di magpakain nun sa lupa. Hindi ako umarap sa customer, pinapakiusap pula sa kapatid ko. Sobrang natatakot kasi ako baka pagsalitan ako ng masama. Which I deserve naman kung pagsalitaan niya man ako ng masama. At tatanggapin ko naman yon. Pero good thing wala naman binitawan na masakit na salita si ma'am. Nakiusap na nga din ako sa kanya na kung pwede bigyan niya lang kami na isang oras at gagawin ko yung cake niya. Kaso ayaw niya na daw kasi dadalhin niya pa to sa school. Sa school nga daw isi-celebrate yung birthday. Nag-offer na nga din ako na kahit ako na lang magdi-deliver dun sa school. Kaso yun nga, mag-uumpisa na nga daw sila. After nun, umalis na lang sila. Sobrang nainis ako nun sa sarili ko. Kasi di ko nga nagawa yung cake. Di ko na-check yung bookings namin. Di rin ako nakapag-follow up sa kanya that time kasi hindi stable yung signal ng internet that time. Kasabay nga no, nagchat-chat na siya sa akin kung bakit hindi ko daw ginawa yung pinabook niyang cake. At todo hingi naman ako ng sorry sa kanya. At sabi ko nga dun sa nagpabook, gagawin ko pa din siya ng cake for free. Ihahabol ko na lang i-deliver dun sa school. At binigyan niya din sa akin yung address in case na hindi ko maabutan. Buti na nga lang din, may mga extra cakes ako sa chiller. Kasi yung mga fondant details sa design, hindi ko na nagawa. Ginawa na lang namin na printed details kasi hindi na din mahahabol. Buti na lang, nung pinadeliver ko yung cake sa school, di pa nga natatapos yung party nila. At ang sabi nga ng nanay ng celebrant, kakantahan na lang daw ulit. Mermaid na mermaid nga yung theme ng celebrant, yung tarpaulin, yung costume, tapos yung customized cake sana na mermaid din ang theme. Sobrang nakaka-disappointed talaga. Kasi alam mo yung feeling na nag-expect sa'yo yung customer. Kaya malaking lesson learned sa akin yung nangyari na yun. Na always mag-check ng mga bookings. Pero tao lang din naman tayo, nagkakamali din. At yun nga, sobrang nakakainayang din. Kasi hindi ko alam kung babalik pa yung suki ko na yun sa akin. Magpapabook pa ba siya ulit. Pero sana sa mga customer din natin, sana ugaliin din natin mag-follow up ng mga orders. Lalo na kapag matagal na hindi kayo nag-chat ng baker, matagal na kayong nagpabook. Maganda pa din sana kung mag-follow up kayo a day before ng event. So yun nga, sana nakabawi man lang ako sa celebrant. Kahit na hindi kuhang-kuha dun sa pinasa nilang cake sa akin. Anyways, naka-experience na din ba kayo ng ganito? At paano nyo to na-handle? Sobrang nakakapanghina. Ang tagal ko din hindi naka-move on. At sana nga hindi na nga ulit to mangyari sa amin. Hindi lang sa amin, kundi sa lahat ng mga co-baker namin sa baking industry.